Yung mga congressman na supposedly binibigyan ng parangal itong mga uniformado nating mga pulis, dinidegrade nila masyado. And Hinihiya, pinag-uusapan dito yung integrity. Pati itsura, dinamay na eh. Hindi, tsaka ang saklap kasi bumaba na tayo sa ganito na para na tayong circus. Yes. Na nagtatawanan na kayo dyan sa Quadcom, tapos nagtatawanan na kayo sa pagdating sa contempt, na kung ako makukontempt, baka pwede, doon na lang ako sa opisina kumakulong. May mga ganun pa kayong paandar, tapos may ewan ko. Sobra nung napinapanood ko to, sabi ko, dito na pupunta yung buwis natin, Master Judea. Dito na pupunta yung buwis ng mamamayan. Hindi na yung buwis natin, buwis ng mamamayang Pilipino. Yes. Dito na pupunta. Na parang ginagawa na lang nilang katatawanan itong hearing na ito. Ang pinakamasaklap pa, itong chairman natin na si Barbers, ang taas pa naman ng pagtingin namin sa'yo, sir. Tapos makikita natin si Grijaldo na aktibo pa sa serbisyo. Isang koronel, dekorado. 'Di ba? Decorated, ika nga. Pero anong sinabi? Tawagin mo lahat ng mga kakampi mo. Dito kayo magyabang. I mean, ganyan pa. Galit na galit kayo pagka si PRRD at ang mga Duterte magaspang. Pero ganun din naman yung ipinakikita nyo rito. Yes. Sigaw kayo ng sigaw. Kaya yung mga tao wala nang tiwala eh. Kaya ayaw na magsalita ng tao kasi alam niya na kung magsasalita siya, either you'll just use it against him or bababuyin nyo lang siya. Pero kung yung usapang integrity, saludo ako sa iyo. Sir Grijalde. Oo, Grijaldo. Saludo ako sa iyo kasi hindi ka nagpa-intimidate. Yes. Hindi ka nagpatakot, matapang na hinarap mo 'yan at pinanindigan mo kung ano yung sinabi mo sa Senado, hindi ka nagpabago-bago. Yes. Kasi sa tuwing tinatanong siya, yun lang ang sagot niya. Kung ano yung sinabi ko sa Senado, under oath ako doon, pinaninindigan ko. So, to me, that is a sign of integrity talaga, Master Judea. Oo. Tsaka hindi lang yun eh. Dito sa usapin na to, kitang-kita natin kung sino matapang, no? Si Colonel Grijaldo, hinaharap niya ng mag-isa yan eh. Nakangiti pa nga siya habang hinaharap itong mga dagok sa buhay niya na ito. At unang-una, katulad ng sinabi mo, Boss D, no? Siya po ay uniformado, siya ay colonel. Ibig sabihin, pag naging colonel ka na, marami ka nang ibinuwis sa buhay mo. Oo. Sa panunungkulan bilang pulis. Tapos ganunin ka na lang ng mga baguhang congressman. Aba, hindi po yan, sir. Maraming salamat sa pagtindig ninyo po sa tama. Huwag po kayong mag-alala dahil alam namin na kayo ay nagsasabi ng katotohanan at alam naman natin na ang katotohanan ay di basta-basta nagigiba ng kasinungalingan. Biruin mo, partner, no? Sinasabi pa nila na kanina, buwisit na buwisit ako doon sa sinabi ni Abante na sa itsura ba namin, magagawa ba namin na gumawa ng masama? Ikumpara mo naman ang itsura namin diyan kay Grijaldo. So mas gagawa pa siya ng masama kumpara sa itsura namin. Sir, mahiya ho kayo sa mga sinasabi ninyo. Ang mga magnanakaw sa Pilipinas, mga naka-attach case pa. Yan. Kayo ho ba? Ano po ba ang naiambag nyo sa Pilipinas na nagbigay ng malaking impact sa mga Pilipino? Ito si Grijaldo, ilang taon na yan, naninilbihan bilang pulis. Tapos gaganyan na yun, babastos-bastosin nyo na lang. Pati yung itsura niya, isinasali ninyo. Huwag naman ganun, sir. Medyo napakababa naman Si Abante ang nagsabi, no? Si Abante. Taong simbahan ka pa man din. Congressman. Wala daw. Pastor. Tapos nang iinsulto ka ng itsura ng kapwa mo Pilipino. Ang sabi niya, ulitin ko, ang sabi niya, sa itsura namin ni Kong Dan Fernandez, sa itsura ko, sa tingin nyo, gagawa kami ng kalukuhan. Kung may makakagawa man dito ng kalukuhan, ayan, tingnan nyo itsura. Sa postura niya, gagawa talaga yan ng kalukuhan. Yun ang ibig sabihin ni Abante. Kaya doon ako buwisit na buwisit, mga partner, na ganitong klaseng congressman meron dito, meron tayo sa Pilipinas. So wala na po sa hulog eh. Wala na po sa issue yung pinag-uusapan. Kumbaga, pagkatao na ng tao, ang sinisira nila eh. Totoo naman eh, kahit hindi pa nila sinabi, yung katayuan o itsura ni Colonel Grijaldo, binababoy na rin naman talaga nila mula umpisa pa ang pagkatao ni Colonel Grijaldo eh. Kinulong nila ng mahigit isang buwan na. Sa tingin nyo, magiging ganyan ba itsura niyan kung hindi nyo kinulong ng mahigit isang buwan?
baka mas maayos pa ang itsura niyan kung naninilbihan niya ng maayos sa pulis. Hindi naman ganyan itsura niya nung pumasok diyan eh. Snappy Ikinulong yan nyo. Ikinulong nyo, anong magagawa niya? Hindi na nga ata makapag-ahit ng bigote yan dahil nakakulong. Kayo, may kalayaan kayong magsuot ng mga magagara nyong relo, yung mga Rolex ninyo, yung mga sasakyan nyo ng mga Escalade, ng mga bulletproof pa, tapos gaganyan-ganyan ninyo yung isang matikas na pulis. O sa mga kababayan, sa mga kapulisan din naman natin, papayag ba kayo na yung kasama nyo binabastos-bastos ng ganyan? Aba, kung ako, isang pulis, hindi ako papayag. Ikaw, partner. Akala mo naman, kung makapagsalita sila, akala mo pinaghirapan nila yung mga posisyon nila. Yung iba naman sa kanila, anak lang din naman ng mga tatay nila. Correct. Ang magaling naman yung mga tatay nyo, hindi naman kayo. Makikilala ba kayo kung hindi dahil sa mga apelyido ninyo? O hindi ba? O Jay Guevara, ano masasabi mo ron? Ay, grabe naman, masyado naman matapobre itong mga, mga mambabatas natin kung totoo yung balita na yan. Grabe naman si Abante. Lumamang ka lang ng 1,000 kay Paduano, yabang mo na. Alak ng teteng naman. Alis magkamukha lang naman kayo ni Paduano. Eto, naguguluhan ako dito sa pastor na to, no? Naturingang pastor ka, tapos bastos ka. Saka nakakita ng ganun. Ito dapat ang dumadanas ng nararanasan ni Pastor Apollo si Kibuloy ngayon. Kasi Siya dapat ang dumadanas noon, na bastos. Pangalawa, ang dami mong ang kaso eh. May di umano, may kaso to sa Ombudsman. Sa PDAP. PDAP ba 'yon, tama? PDAP. Ombudsman yun. Na 189 million. Tapos may child abuse din. Paktay ka niya. Oh. Ito, tigil-tigilan mo. Buti sana kung hindi bukas na libro mga buhay nyo na hindi namin alam. Tsaka huwag kang magyabang. Halos nagsalamin ka lang, kaya naiba mukha mo kay Paduano. Parehas lang kayo. Visit ako sa mga ganyan yung mapanglait. Tapos hindi naman kagwapuhan. Hindi. Ang masama niyang partner. Kahit ganun si kahit ganun si Colonel Grijaldo. Baka mas mabango pa sa'yo. Ikaw baka amoy lupa ka na eh. Hindi alam niya itong pangyayaring to. Dito natin yung tipong mapagtatanto natin na totoo yung mga napanood natin nung pelikula ni General Luna. Tignan niyo yung mga congressman dun. Ganit kung ano yung nakikita natin ngayon, ganun kung ano yung napanood natin doon, ganun na ganun yung nangyayari ngayon. Yes. Kaya nga ang tanong dito ano ba yung ano na nailagay ko rito? Ito, negosyo, kalayaan, bayan o sarili. Ayun. Yan yung pinakatanong dyan. Nakuha mo pa yun. General Luna yan General Luna yan. Ikinontempt nila ulit, mga partner. Yan Ito pa, si Grijaldo at idinlagay na nila sa kulungan kasama ng mga kriminal. Yung. Sa Station 6 dyan sa QCPD. Tsaka alam nyo, boss, na ito, yung may dugtong ko lang katulad niyan, yung sinabi ni Barbers. Alam nyo, yun? Gawain ng hindi professional na tao yun. Oo. Yeah. Alam nyo kung bakit? Biruin niya sasabihin na, matapang ka lang kasi may nasa likod mo. Ikaw ba, Barbers? Matapang ka lang kasi nandiyan ka. Hawak kayo ni Romualdez. Kung walang umawak sa inyo di ba parang basang tuta ka lang nung panahon nga ni PRRD. Kung sumipsip ka, kesyo, extend pa ang termino ni Pangulo. Ngayon, kala mo kung sino kang magtapang porket may humahawak sa inyo dyan. Huwag ganun. Alam niyo, ako, hindi naman ako tapos ng pinag-aralan, pero parang naano ko sa sarili ko na mas maituturing pa akong professional kaysa sa mga congressman natin. Correct ka dyan, partner Jay. At ito tawag dito, kung sa tapang rin lang naman, iyan, si Colonel Grijaldo, ako naniniwala ako yan, pumapasok yan sa trabaho, walang escort yan. Walang bodyguard yan. Kayo, kaya niyong gawin yon? Tama. Pag pumapasok kayo, mga naka-bulletproof pa nga kayo eh. May mga wang-wang pa kayo, yung iba sa inyo dyan. Yung iba, mga ilan pa mga bodyguards ninyo. Tapos gaganyan-ganyan ninyo, yung pulis na ganyan na nagsiservisyo, na araw-araw na ginawa ng Diyos, yung kabilang paan nila, kabilang paan niya, nasa hukay. Kayo, nasa aircon. Sabi nga nitong congressman na to, yung nasa screen Sabi niya, hindi dinedegrade namin yung mga men in uniform. Ano pa ba ginagawa nyo? Halos lahat na nga nung mga nagpunta dyan, mga dating mga general pa, mga PMAyer, mga natapos nila yung kanilang serbisyo sa bayan nang wala silang bahid ng kung ano-ano mang kabulastugan. Yes. Tapos pagdating dyan,
ipapakulong ng mga dating NPA. Yan. Ipapakulong ng mga dating mga hitman. Tapos yung mga congressman na anak lang naman ng mga tatay nila at mga nanay nila babastos-bastusin yung mga naka-uniforme natin. Tsaka boss No wonder. One of these days, lahat itong mga sinasabi ninyo, babalik to lahat sa inyo at may mga mangyayaring bagay na hindi nyo na kayang kontrolin. Ayan. At pagdating ng mga araw na yun, balikan nyo itong mga pinaggagawa ninyo sa Congress at sisingiling kayo rito ng taong bayan. Kung hindi man, sabi ko nga, kung dito sa lupa hindi makakuha ng hustisyang mga tao, sa langit, doon kayo talaga makakuha ng hustisya. Ako, iba panalangin ko sa mga to eh. Ma-excuse lang ito. Sige. Master, gusto ko tumanda to ng mga 150 years old. Para yung maranasan talaga Tapos yung alam mo yun, yung magsisimula yung sugat sa may kuko hanggang sa aabot na sa hita. Grabe naman. hindi. Torture yun. Yung tipong napupudpod, yun ang masakit, yun ang masarap eh. Ketong ang tawag doon. Hindi, yung parang sa diabetes na Yun na yung punti-unti na puputol. tapos may arthritis pa, ganun. Pero mo, 150 years mong hihindayin yung sakit mo. Pero alam ni Lord yan. Baka nga ganun gawin talaga ni Lord. Ayaw nating humiling ng masama sa kapwa, syempre, pero grabe talaga tong mga ginagawa ninyo. You are actually really forcing people to really get disgusted sa inyo. As in, nandidiri na ang tao, talagang medyo... Si Boy Walis. Ako sa totoo lang, lungkot na lungkot kami kasi hindi ito yung Congress na nakagisnan natin eh. Yes. Yung mga dating Congress, yung congressman sila De Venecia, congressman pa sila Villar. Sila Rocco. Yung Senator Cyril. Ngayon, hindi ko alam kung bakit ganito na nangyari sa Congress natin. You are supposed to be representing the people and ito ang ginagawa ninyo sa tao. Dapat ang iniimbestigahan ninyo dyan sa Quadcom. PMA prayer, ano diba? PMA. PMA yan, diba? Ang dapat na iniimbestigahan nyo sa Quadcom, alam nyo kung ito, yung mga pagnanakaw sa pera ng gobyerno. Yan ang dapat na sinisilip natin, hindi itong mga dati ng mga kasong, mga patay na nakaso. Kasi itong hearing patungkol sa war on drugs ni PRD, patungkol sa Duterte Death Squad daw dyan sa Davao, nangyari na po yung hearing na yan during yung nakaraang pang mga Senate, yung nakaraang Sila pang Gordon. mga matitindi pa yung mga matitindi pa yung mga doon, and meron na silang mga resolution na nagawa doon. Tapos ngayon, binubuksan natin ulit, ibinabalik natin ulit, para mapagtakpan yung totoong issue ng bayan natin ngayon, which is yung talamak na pagnanakaw. Yung talamak na paggamit ng pera ng gobyerno. Merong post si Sas Rogando Sasot. Nakita ko rin yun. May post si Sas Rogando Sasot na yung usapan ng budget, tingnan niyo sa Office of the President, ang na-deliberate na budget, 10.4 billion. Grabe. Noong dumating sa BICAM at sa GAA, naging 15.8 billion. So mayroon 5.4 billion na dinagdag. By scam yan. By scam na 5.4 billion. So ito matindi yung sa Senate may nadagdag din 1 billion, pero ang matindi sa House of Representatives more than 100%. Ganda ng Pero yung dinagdag. Boss D, basahin natin yung sa Office of the Vice President. Ayan yung gusto nilang ma-impeach. Zero. Zero, walang idinagdag. Kung ano yung budget ng opisina niya na ibinigay ng Congress, ibinigay din ng Senate, wala nadagdag. Pero ito, matindi. Pandilin lang talaga to. Grabe, no? Kung totoo ito, dapat ito ang sinisilip natin, yung patong nyo. Pero ito, mukhang totoo to, Boss D, kasi ito yung ito yung nasa website ng DBM. Ayan, yung total price na yan. Anong masasabi nila ngayon dyan? Bakit dinagdagan nyo yung mga baon nyo? Tsaka Boss D, dapat talaga nilang pag-usapan tong ganito. Kung yung walang kwentang envelope, sobre, na pinakita nung dating tiga-DepEd, na binabayaran siya ng OBP, pinag-aksayahan nila ng panahon yun. Walang kakwenta-kwenta yun. Billions of pesos. Billion. Ang pinakamasakit pa dito, kung sino pa yung 7, tinan mo, 0, kung sino pa yung 0, yung pa yung may impeach. Samantalang sa kanila, 5.4 billion.
billion. 1.1 billion. Ano yan? 17.3 billion. Ganon Ang laki kalupit. nung ang dami na More naman. than 100% ngayong ipinatong nila. Imaginein mo yan. Pera ng taong bayan yan. Tapos yung taong bayan, ginigisa nyo sa sarili mantika. Pera ng taong bayan, ipinamimigay nyo. Ayuda, kunyari, pero binibili nyo na yung mga boto. Nakita nyo, di ba? May mga, yung katulad sa Davao, yung mga Nograles, meron pang Ay, bago ka mamigay ng ayuda, ilalagay mo yung present number mo. Ito, may nagkwento sa atin. Bilang billion daw yung binigay. Ibang klase. Oo. Grabe mga bossing yung mga nangyayari ngayon sa bayan natin. At ang inaasahan na lang natin na gobyerno, yun pa yung parang mga tyrant parang mga hari ang mga inilagay natin sa gobyerno kaya 2025. 25. Oo. 2025 baguhin na natin tong ganitong sistema. Tayo lang ang may kapangyarihan para tanggalin sa posisyon yung mga hinayupak na yan. Kaya ang gawin natin, bumoto tayo ng tama. Iboto natin yung mga matitino, yung bago pa man tumakbo sa pamahalaan, marami nang nagawa sa mga buhay nila. Yes. Zero corruption, yun ang importante ngayon. Kahit na ano pang sabihin natin mga bossing, lahat ng krimen sa Pilipinas, ang stem niyan o ang pinagmulan niyan, pinag-ugatan niyan, corruption. Kahirapan sa bayan natin, corruption. Lahat. Basta mawala yung corruption. Ito lang Goods yan. na goods na tayo dyan. Number Goods na goods 52. tayo. Hindi, walang number pa. Wala pang number yan. Wala pa ba? Wala pa. Magbabago kasi na naman. magbabago Kasi Bago na naman. May nakapasok na naman. Kasi May kaibigan bago mo, si Francis Leo Marcos, nanggulo na naman Kaya nadagdagan na naman Nadagdagan si Francis Leo Marcos. Pero ito, Tumatakbo? Tumatakbo tumatakbo. senador. Pero ito, Buhay mga pa partner. pala yun. Kaya ito mga partners, regarding pa rin dito, no, sa Quadcom na ito, no,